Down Hong Kong, welcome to Hong Kong guys. Nandito tayo ngayon sa Hong Kong International Airport. Paglabas mo doon, makikita mo na yan, bus terminus ang nakalagay. Ito na yung order ko guys, pork barbecue siya. What's up guys, welcome again sa akin channel and we are back para gumawa na naman ng vlog guys. And it's been 1 month since nagpunta tayo ng Thailand guys, and for today pupunta naman tayo sa Hong Kong and this is my first time. Right now is 5:30 in the morning and yung flight natin is 7 o'clock, so nakapag check in na ako. So di-discuss ko lang kung ano ulit yung mga naging process ko, no? Kung may pagkakaiba dun sa naunang pagpunta ko ng Thailand. So ang unang nga natin gagawin, syempre kung di pa kayo bayad sa travel tax nyo, ay pupunta kayo sa travel tax. Syempre magbabayad kayo ng 1,620 guys, no? So, tapos pupunta na tayo dun sa may check-in counter para kumuha ng ating boarding pass, and syempre ang ipipresent lang natin yung ating ticket, no? Then pagka natin, after ng pagkakuha ng boarding pass, pupunta naman tayo sa may immigration para dun sa interview. So ano-ano nga ba yung hinanap sa akin dun guys, no? So syempre yung round trip ticket kinuha nila, tapos kung may booking ba tayo ng ating hotel na tutuluyan, tapos yung ating passport. Tapos tinanong din nila yung mga itinerary ko, which is hindi ako prepared. So ang ginawa ko na lang, pinakita ko yung mga pwedeng i-book sa Klook. Then yun yung mga itinuro ko. Then tinanong ako kung solo ba akong pupunta sa Hong Kong, and syempre solo tayong magta-travel doon, no? Tapos tinanong sa akin kung ano yung trabaho ko, which is wala, pero sinabi kong dati akong OFW sa South Korea. Tapos tinanong sa akin kung saan manggagaling yung gagastusin ko or yung funds. Sabi ko may savings ako na natanggap ko dati nung OFW pa ako sa South Korea. Tapos ano pa nga ba yung mga tinanong. Tapos tinignan din nila yung kung may picture ba ako nung last ko sa Thailand, kasi nga wala nga akong booking. So ako kasi parang pagdating pa lang dun sa bansang pupuntahan ko, dun pa lang ako nagbo-booking yung para sa kinabukasan. Kumbaga hindi yung rush siya. DIY kasi ako, so hindi ko siya nira-rush. Kaya yun yung explanation ko sa kanila. Tapos yun, tapos tinatakan na yung aking yung aking passport. And right now hinihintay ko na lang yung flight guys, no? Around 7 o'clock. So meron na lang tayong 1.5 hour na paghihintay, and pupunta na tayo dun sa Hong Kong. Isa pa pala sa mga tinanong nila is kung nag-a-apply ba ako ng visa or mag-a-apply pa ba ako sa ibang bansa, and sabi ko hindi, and wala akong kakilala sa Hong Kong. Kasi nagtaka sila bakit daw kaka-travel ko lang, tapos ito magta-travel na naman ako. And sabi ko kasi gusto kong makapag-travel hanggat maaari habang wala pa akong trabaho sa Asia, around Asia. Yun yung parang plan ko, and magbi-business na lang ako sa Pinas. Yun yung mga sinabi ko. Mabait naman sila, no? Tapos habang naghihintay ako dito, ayun, nung nakalusot na ako, na ako ng aking octopus card. Yan. Tapos yung aking eSIM, nag-avail na rin ako sa Klook, and kiklaim ko nila yung octopus card pagdating dun sa Hong Kong. And right now, ito yung mga makakasama natin. Ayan. Yan. Samahan nyo ako guys, kasi na naman to, series na naman to. Ito bagong-bago to para sa akin, kasi ngayon lang ako makakapunta ng Hong Kong, and tingnan natin kung ano yung mga activities na gagawin ko doon. Kahit ako hindi ko rin alam kung ano yung mga gagawin ko doon. Siguro pupuntahan natin yung mga iba nilang mga sikat, no? Yung kayang puntahan. And yeah, excited ako kasi iba na naman to. Iba na naman. Medyo parang naramdaman ko lang na medyo pricey ang Hong Kong, no, compared to sa Thailand. Sa eSIM pa lang, parang sa Thailand parang nasa 400 lang, pero sa Hong Kong is around 800. Tapos yung hotel nila pricey din, and kumuha na lang din ako ng hostel pala ako, hindi pala hotel. Sa hostel, no, doon sa sikat na Chongqing Mansion. Since yun lang naman yung ko yung afford ko sa ngayon, syempre. 'Di ba? 'Yun lang naman yung ko. 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 'Di ba? '
And nandun naman tayo para puntahan yung mga tourist spot. Hindi naman talaga ako as in nag-i-stay talaga dun sa hostel. Kumbaga, nandun lang ako para matulog. And yung mga, kumbaga, nandun yung mga gamit ko for safety, no? Yun lang naman yung purpose. Pero yung pinaka-purpose ng pagpunta ko dun is yung pasyalan yung mga tourist spot and experience, no? So, excited na ako and hoping na panoorin nyo guys kasi marami tayong pupuntahan doon. Mahigit isang linggo tayo doon guys. So, mamaya na lang. And I'm back guys and touchdown Hong Kong. Welcome to Hong Kong guys. Nandito tayo ngayon sa Hong Kong International Airport, no. So ngayon papunta na tayo ng immigration for the clearance, no. So ang alam ko, sasakay ka pa ng tren papunta doon sa mismong immigration. And right now nandito tayo sa Walkalator, which is very convenient. Hindi mo kailangang lakad ng lakad. Ayan. And syempre papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng airport para sa mga baguhan na hindi pa nakakarating dito. Yan. Ngayon guys, papunta na ako kukunin yung luggage ko, no? So nasa number 8 siya. Correction dun pala sa sinabi ko. Kasi karaniwan sa mga napapanood ko guys, sasakay ka pa na ng tren papunta dun sa immigration. Pero dito kanina, pagkaliwa namin, ano na siya, immigration na. So nakalusot na ako dun sa immigration. Madali lang naman, papakita lang naman yung passport tsaka yung boarding pass. Yun lang naman, madali lang siya. And ang mabilis din yung proseso kasi marami silang counter. And ayan na yung aking luggage. Ayan, maliit lang siya. For 7 kilos lang. Ayan. Ngayon, ang gagawin na lang natin is hanapin natin yung bus na sasakyan natin, no. So from here, 1 hour yung magiging biyahe natin. And yung bus na sasakyan natin is A21, which is sikat na sikat. Gawa ng karamihan sa mga Pinoy na nagtitipid. Kunyari sa Chongqing Mansion sila or sa Mirador, A21 yung bus na sinasakyan nila. And tara, hanapin natin yung terminal kung saan tayo sasakay. Bago pala natin puntahan yung terminal guys, i-claim muna natin yung ni-reserve nating octopus card, no? Yun yung gagamitin nating bayad. And dito siya sa may A13, i-claim. Ayan, madali lang naman. Diyan siya, no? So makikita yung A-arrival dyan. Then ayun, makikita na yung A16 doon. Pero tayo A13 para dun sa octopus card. Pero kung kunyari mag-ano kayo ng mga roaming or pocket wifi, sa may A16 kayo pipila. Ayan. Ngayon, i-claim lang natin yung octopus card natin. Na pwede nyo ring, ayan ano, i-avail sa may Klook. Around 700 siya. So, mayroon na siyang laman na 50 Hong Kong dollars. Let's go. Ayan siya guys. So, yung pag-claim guys, yung QR code na binigay ng Klook, yun yung i-scan doon. Tapos, bibigay na nila itong octopus card na may lamang 50 Hong Kong dollars. And, ayan. Yan pa yung mga ibang ano dyan. Kung saan sila nag-claim ng mga packet wifi nila. Ayan. And, ngayon, hindi ko alam kung magpapapalit ako dito ng USD or ng pera kasi ang baba ng palitan. Sabi nila yung magandang palitan which is sa Chongqing Mansion
kung saan din ako mag-hostel. Habang hinahanap natin yung terminal, no, papuntang Chimchachoy, papakita ko muna sa inyo yung itsura ng airport dito, guys. Ayan, meron silang ganyan dito. Parang LCD na may falls, no? Yun. Diba? Para sa akin itong laki ng katamtaman lang, no? Hindi siya ganun kalakihan. Ayan. And hindi ko talaga alam kung magpapalit ako dito or hindi. Since ang baba nga ng palitan dito. Anyway, ito. Sinusundan ko lang yung mga sign dito, no? Ayan. Nakalagay naman to city para sa mga taxi, bus, and train dito sa natin, no? From dun sa pinaganuhan natin ng octopus card, bali kumanan lang ako. Then kumaliwa, lumusot dito, then kakanan tayo ulit. Kasi yung mga taxi nasa kaliwa, ayun siya, guys. Nasa kaliwa, tapos yung bus sa kanan. So dito tayo sa kanan dahil magbabas tayo. So nag-decide na lang ako na wag magpapalit dito sa airport kasi masyadong mura. Doon na ako sa Chungking Mansion mismo magpapalit. Baka sakaling mas mataas. Since yung 50 HKD na laman ng octopus card, sapat na para ipang natin, ipang transfer fee dun sa bus na sasakyan natin. Kasi parang around 34 HKD yata or 36 HKD yung bayad papunta dun sa Chimchachoy, guys. Bali bababa ako sa may Nathan Road. Ayan. Ayan yung paligid. Paglabas mo dun, makikita mo na yan, ayan, bus terminus ang nakalagay, no? So dito tayo sa kanan, yung pinaka A21 kung saan tayo sasakay. Kanan. So makikita mo naman yung sign dyan from A10. Ayan siya. So iba-iba, no? Meron din sa kaliwa pero ibang area na yan. Nandito ang A21. So dito yung ruta natin sa kanan. Ayan. Nakita ko na yung sasakyan natin ang problema na iwanan tayo, guys. Ayun na siya, oh. Yung A21. Sayang. Siguro may oras din silang sinusunod. So hindi tayo nakaabot, maghihintay tayo ng kasunod. So ngayon meron palang dalawa dito, no? Gaganda ng mga bus nila, double deck, oh. Baba at taas yung niya. Ayan, gaganda. So dito tayo sa taas po pwesto. Ayan. Dito tayo sa pinakaharap para kita natin yung paligid. Para na rin tayo nag-tour nun. So, Diyan ka?
guys, bumaba na ako at first day ako, kararating lang natin dito sa Hong Kong, ligaw na tayo agad, no? So may nakita kasi akong sign na Nathan Road, bumaba agad ako. Tapos nung sinearch ko yung place, yung Chongqing Mansion, hindi pa pala yun yung babaan, nasa 2 kilometro mahigit pa yung kailangan kong lakarin. First day, ligaw agad. Yeah, lalakarin ko na lang papunta doon. And right now, papakita ko na lang sa inyo yung paligid nung nilalakaran ko. Ayan siya guys. Diba? Welcome to Hong Kong. Kanina gaya ng sabi ko, hindi ako nagpapalit ng dollar, no, sa airport kasi ang baba nga. May nakita ko kanina exchange rate which is maganda yung palitan niya compared to airport. Sa airport kasi parang nasa 7.07 per dollar. Samantalang dito sa ano na to, itong place na to, yung nakita ko kanina is nasa 7.55. Grabe, no? Mas mataas talaga siya. So good decision yung ginawa ko na hindi magpapalit doon. So titignan natin kung mas mataas pa sa Chongqing Mansion kasi sabi nila maganda daw ang palitan doon. Ayan. Ayan guys. Ayan, ang nakakatuwa habang naglalakad ako papunta doon sa Chongqing Mansion. So siguro mga mga 20 minutes pa yung lalakad ko. Pero nakikita ko na yung ano dito guys. Jollibee. Ayan so. Jollibee. Jollibee dito sa may Hong Kong. Diba? Parang nasa Pinas ka na rin kasi nandito yung Jollibee. Tapos konting lakad mo lang, nandun din yung McDo. Ayan. Jollibee ng Hong Kong. Konti lang yung tao, no? Siguro pag nagkaroon tayo ng time, try natin kumain din dyan. Pero sa ngayon kasi, kailangan ko muna mag-check-in. Pero ang alam ko, 3 o'clock pa yung check-in nung hostel na inano ko, no? So, malamang sa malamang, idadrop ko lang muna yung aking gamit doon. Then maghahanap tayo ng makakainan. Since ngayon is 11 o'clock na. And wala pa tayong kain. Kasi umalis tayo sa Pilipinas ng 7 o'clock na umaga. Dumating tayo dito ng 9 o'clock. So 2 oras from Philippines papunta rito sa may Hong Kong. Yun o. Naglalakihan din yung mga establishment dito. At yung nakakatuwa talaga yung mga bus nila dito, lahat talaga double decker. May second floor. Ayan. Diba? Maraming ma-occupy na tao. Ayan. Let's go. Ligaw pa more. Grabe, nakakatakam yung pagkain nila dito. 2 dishes with rice, 33 Hong Kong dollar daw siya. Ayun, parang style karinderya sa atin. Pero set na siya. So, 2 ulam, isang kanin, 33 Hong Kong dollar. Ayun yung mga ano. Siomai, siopaw. Siyempre, mga restaurant. Maraming kakainan dito, no? Maraming restaurant na malapit. So, yeah. 25 minutes pa na lakaran. Ganito yung napapalan ng naliligaw. Okay lang din naman. Ayan, may ano pa dito, karinderya style na restaurant. Doon naman 45 Hong Kong dollars. Okay lang din naman kasi ang alam ko kasi 3 o'clock talaga yung pinaka-check-in, so maraming oras. Hindi rin naman ako makakapag-check-in agad-agad. Di ba? Na-exercise tayo agad-agad tayo dito sa Hong Kong.
walkathon ang nangyari. Kanina antok na ako kasi wala akong tulog. Gawa ng madaling araw pa lang. 4 o'clock pa lang nasa Clark Airport na ako. Pero ngayon nagising na yung diwa ko dahil kailangan kong maglakad papunta sa Chongqing Mansion. Yan o. Yan, after 25 minutes na paglalakad, no, mula dun sa pinagbabaan ko na nawaw mali ako. So, nandito na tayo or malapit na tayo dito sa Chongqing Mansion. Yung isa pa palang popular o yung kilalang mansion which is yung Mirador Mansion. Malapit lang din. Magkalapit lang sila. Bali nandoon siya. Tapos yung Chongqing Mansion, ito naman siya guys. Parang napaka-convenient dito, no? Kasi ang daming establishment or ang daming restaurant or ang daming store. Ayan. Ito na guys, yung harap ng Chongqing Mansion. Ayan. Then makikita naman natin ang daming tao. Pagdating kasi sa ano guys, sa mga nagtitipid ng mga travel, dito talaga sila nag-aano sa Chongqing Mansion. Ayan. At gaya nga ng sabi ko, ayan, tabi-tabi yung mga exchange rate dito. Nasa yun na kung saan ka magpapapalit. So ngayon, mag-check tayo dito. Medyo mababa din dito ah. Kanina may nakita akong mataas dun. Ayun, gaya nito. US dollar 7.788. Dito 7.788. Mas mataas dito. Ito 7.78. Yung pinakaunahan medyo mababa sila yung rate nila. Pero dito sa mga to halos pare-parehas. 7.78 yung $1. So, kung may mas itataas pa, doon tayo magpapapalit. Dito 7.770. So, mas mababa dito, no? Ay, kabayan pala. Hello po. Meron mga Philippine food dito, guys. Ayan. Tapos marami ring parang mga ano dito, Indian na mga nagtitinda. Yan, daming store dito sa loob mismo. So, hanapin lang natin kung anong block tayo. Actually, ang alam ko, nasa 16th floor yung pinaka, ano nila, dami ng kainan dito, mga Indian foods. Dito, parang ito pinakamataas. 7.787. Yung iba kasi 7.785. Yung iba 7.77. Ganun siya. So, ayun. Grabe, hindi mo mamimiss ang ano dito. Hindi mo mamimiss ang Pilipinas kasi ang daming karinderya na nagtitinda yung mga Pinoy. Yan. So, hinahanap ko lang kung saan akong block. Dito na kaya ako magpapalit. Parang 7.87. Papalit na ako ng pera guys. No? Dito ako sa Pacific Exchange. Ako, no? Siya kasi yung pinakamataas ang nakita ko. Bali, nasa 7.787 siya. Yung iba kasi 7.77, yung iba 7.778, ganun siya. So malaki talaga yung difference kapag nag-ano kayo, luging-lugi kayo pag sa airport kayo, no. So dito medyo mas maganda talaga yung palitan dito. And pupunta na tayo sa may Block A kasi doon tayo sa may 16th floor. Pupuntahan pa lang. Ayun. 'Di ba? Kinausap tayo ng Pinoy doon. Umaya daw, sabi niya, kain daw ako doon. Ang kagandahan lang nung sa akin, madaling hanapin kasi Block A nga ako. So bungad lang talaga siya, no?
So, yun yung pinaka-entrance. Tapos yung mga exchange money. Tapos, eto na siya. And yan yung pila sa ngayon, no? So, hindi pa naman ganun kahaba yung pila. Pero sabi nila, madalas, mahaba daw yung pila. And masikip din yung pinaka-elevator dito. Kapag may mga ganitong luggage, pang 3 tao lang yung pwedeng magkasya. So, maghihintay ka talaga. Ito na lang guys, nagkamali na naman ako. Lagi na lang ako naliligaw. Dito pala, yung elevator nila, may even tsaka odd number. So, yung 16, nasa even number. Ang napasukan ko, yung elevator na odd number. Ngayon, kailangan kong bumaba ulit and lilipat ako dun sa kabila. Dun pala ako. Mali na naman ako. Ano ba yan? Lagi akong nagkakamali. Wala, ganyan talaga. Kasama yan sa experience. Ayan na nga guys, nakapag-check-in tayo. So, pinayagan nila tayo mag-check-in na maaga. Although 3 o'clock pa, no? Kasi available na daw yung kwarto. So, anong nangyari? Nagbayad ako ng additional na 253 Hong Kong dollars. Yung $100 daw kasi is para dun sa keycard. Parang deposit siya. Para just in case na masira mo yung keycard, may masisingil sila sa'yo. Tapos, yung 28 Hong Kong dollar naman is Hong Kong tax siya. So, hindi pa rin included dun sa binayaran ko dun sa may Agoda. Tapos, yung natitira is for the maintenance naman daw. Yung parang pang-clean nila. Kasi yung ano nila dito, yung sapin nila o yung mga tuwalya nila is pinapalitan araw-araw. So, ito yung kwarto guys. Maliit lang siya as expected. Nabalitaan ko na rin naman na maliit talaga yung mga kwarto dito, no? So, mag-i-stay tayo dito for 9 days. May AC naman siya. So, good siya, no? Malamig. Then, meron pang electric fan dito. Tapos, may mirror. Then, may maliit na TV dito and salamin. Ayan, guys. So, diba? May maliit na basurahan dito. So, ang kinuha ko is mix, no? Mix. Bali, may kasama ako dito. Hindi ko alam kung lalaki or babae siya. So, nasa B siya. Nasa A naman ako nahigaan. So, siguro nasa labas siya na mamasyal ngayon. Ako pa lang ngayon ang nandito. Buti nilang pinayagan nila ako kasi ngayon 12 na. So, mamaya bababa tayo. Yung pinaka ano nito, yung pinaka reception area is 16th floor. Pero itong pinaka hostel namin is 13th floor, guys. Ayan. So, may wifi din naman siya. Ayan yung ano niya. Binigay naman nila yung password dito. Then, check natin na sa labas. Ay, baka makalimutan ko yung keycard. Ito yung keycard. Mahalaga to kasi meron tayong i-claim na 100 Hong Kong dollar after. Yan. Medyo bandang dulo tayo, no? Ayan, may dalawang dulo pa. Number 4 tayo. Ayan. Then, pinakita na yung CR dito. Ayan, yung pinaka-CR namin. Ayan. So, isa lang, no? Maliit lang din siya. And, nandito yung pinaka-control ng heater niya. Exhaust fan, toilet, ayan. Tapos, dito daw yung painitan ng tubig. And, painitan ng ulam. And, ito yung provided nilang tubig, no? Yung cold water. So, pwede kang mag-refill dyan if ever. Ayan. Butit na lang pinayagan tayong mag-ano. Butit na lang pinayagan tayong maagang mag-check-in. At least, diba? Hindi na natin iisipin na ibababa pa dun yung gamit natin. And syempre, ipapakita ko sa inyo kung ano yung makikita dito, mula dito sa 13th floor, no? Ito yung pinakaharap namin. Ayan. Diba? Yan yung pinaka-view dito sa kwarto na to. Diba? Not bad. May view siya. Kasi ang alam ko yung iba, pangit yung view eh. Kundi ako nagkakamali dun sa mga black E, ganyan. Pangit na yung view, pero dito maganda-ganda siya. Diba?
Nakuha ko to for 9 days ng 7,300 something. Iyaano ko na lang dyan, guys. Lalagay ko na lang dyan kung magkano ko siya nakuha. Yeah. Mukha naman komportable, hindi naman ako maarte pagdating sa and matutulog lang naman tayo din. Gaya nga ng sabi ko, pupunta natin yung mga dapat puntahan or yung mga popular na tourist spot dito. So, pahinga lang ako ng konti or ayusin ko lang yung gamit ko, then bababa na ako para kumain. Ayun na nga guys, lumabas na ako para maghanap ng makakainan. Kaya na yan yung tinutuluyan ko sa Chongqing Mansion, no. So, correction lang, sabi ko kanina, 13th floor, pero 15th floor pala siya. Bali yung reception ni 16th floor, tapos maghahagdan ka lang din sa 15th floor yung pinaka hostel namin. And yung pangalan ng hostel is Ashoka, which is dun sa Agoda, ang inano ko is Delta Lounge, no. So siguro ano nila, sa sister company nila, and yun yung siguro yung may available na kwarto, kaya naman yun yung binigay nila sa akin. And good thing is, yun nga, in early check-in nila ako, kaya nakapagpahinga ako ng 1 hour. So eto ngayon, lumabas na tayo para kumain. And ayan, pakita ko lang yung paligid, guys. And palagay ko nakakita na ako ng pwedeng kainan. And lumayo pa ako, no. Kasi yung hinahanap ko is yung Cafe di Coral, which is meron din pala sa Chongqing Mansion. And nandun pala siya sa ano, no, 2nd floor. Ayun siya, oh. May sinearch kasi ako dito, medyo malayo siya. Pero meron palang malapit na sa Chongqing Mansion siya mismo. Ayun siya. So, doon ako ngayon kakain. Tawid tayo ulit, balik tayo ulit doon. Let's go. Ayan, balik tayo ulit sa Chongqing Mansion. Punta tayo sa Cafe de Coral. So, hanapin natin kung saan yung pinaka-entrance. Entrance. Mali na naman ako ng nilusutan. Doon ako sa Chongqing Mansion lumusot. Dito pala siya sa Chongqing Express. Dito sa katabi na may escalator. Hinahanap ko kung saan yung daan. Doon di ko makita-kita. Dito pala siya. Ayan guys. Ay naku, ang dami kong maling nagagawa ngayong araw na to. Ayan, so nakita ko na siya. Nandito siya, no, sa 2nd floor. And meron namang ano dito na pwedeng pag-orderan. Dito tayo magtitingin. Ayan, may English naman. Pwedeng dine in and take out. Ayan, ito na yung order ko, guys. Pork barbecue siya, no? Tapos itong drinks ko is lime soda. 411 HKD, tapos ito 51 HKD. So ang total niya is 62 HKD for this meal. Ayan. Kaya naman, this is my first meal, no, dito sa Hong Kong. Let's go. Kain na tayo. Tikman muna natin tong barbecue, no? Pork barbecue. Malambot siya. Tapos yung pagkalasa niya, parang may pagkakatulad sa tocino. Ganun siya. Pero hindi ganun katapang yung tamis. In fairness, marami yung kanin niya, guys. Tapos yung pinaka-egg niya, malasado. Masarap to pag kinaano sa kanin. Kasi malinam na. Sarap. Tapos itong pinakagulay niya.
Wow, sarap. And I'm back guys, tapos na akong kumain and sobrang nabusog talaga ako, no? Kung mapupunta kayo dito sa Chongqing Mansion, nasa second floor lang siya and ang pangalan ng resto is Cafe de Coral, no? Very affordable and pasok sa panlasa ng Pinoy and recommended ko siya just in case na pumunta kayo, i-try nyo siya guys, masarap and mura siya. And ngayon ang gagawin ko is magpapaload ng aking Octopus card dahil ang natitira na lang dito is nasa 16 HKD, no? So konti na lang, kailangan ko na siyang loadan dahil itong Octopus card gamit na gamit sa mga restaurant, sa mga convenience store. Hindi lang siya pang bus or train, no? Kumbaga ginagamit din sa mga restaurant dito and convenience store. And pwede ka rin magpa-load sa mga convenience store like 7-Eleven or sa mga train station. May mga loading machine naman doon. Pwede kayong mag-load doon guys. And diyan ka muna, tatapusin itong vlog na to guys. Salamat sa inyong pagsama mula Clark hanggang Hong Kong and sinamahan nyo akong maligaw-ligaw. Marami mang kapalpakan pero kasama talaga yan sa pagta-travel guys. Hindi naman tayo perfect. And ito rin yung first time natin na nagpunta rito sa Hong Kong. Dahil dyan, kung nagustuhan itong vlog na to, please do like, share, and subscribe sa aking channel and please ring the bell button para updated kayo sa lahat ng aking gagawing vlog dito sa My Hong Kong guys. And that's it for today guys. Bye!